Tinalo ang Lakers ng Dallas Mavericks 134-128 yung final. Katulad ng inaasahan, walang Luka at Austin Reeves na parehas leading scorer at primary ball handler. Kaya si LeBron ulit yung naging first option. Isa pa, naging point guard pa yan sa game na yan. First time rin nangyari na si LeBron na bad trip dito sa anak niyang si Bronny. Imbis na bounce pass kasi, nag-chest pass, huli tuloy. Si LeBron 30 points, 9 rebounds, 15 assists. Ang problema, may 4 turnover yan. Sa start pa lang, 2 turnover na yung nakomit. Kaya kaya pa rin nga raw ni LeBron gumawa ng 30 plus points. Ang problema, hindi niya madala ang Lakers ngayon sa winning games kung walang Luka at Austin Reeves na kasama sa lineup yan. Yan ang problema sa Lakers. Isa pa, hindi rin talaga ginamit ni Redick itong si Marcus Smart. Si Hayes, another big game dyan, 23 points. Si Kennard may 15 points. Si Ayton may 13 points. Si Laravia may 14 points. Napansin na sobrang naging magulo ang team offense ng Lakers. Kahit may magandang team contribution yung bench nila. Si LeBron ang nag-lead at nakita talaga na hindi na fit si LeBron sa pagiging first option ngayon. High scoring, pero hindi na niya madala sa winning games at nagkakagulo ang team offense nila. Kahit na lower team yung katapat nila, nahihirapan pa rin silang makuha yung panalo. Kahit kasi may double digit points yung second unit nila, malaking parte talaga yung nawala sa team offense nila dahil dito kay Reeves at Luka. Si Luka nag-a-average yan ng 33 points per game, 30 to 40 plus points contribution. Samantalang si Reeves nag-a-average yan ng 23 points, mababa ang scoring pero yung playmaking at pagiging secondary option kasama si Luka sobrang effective. Kaya sobrang laki ngayon ang mawawala sa Lakers mula sa opensa at rotation. Sa MRI result kasi ni Luka, nasa grade 2 hamstring injury yan. Kaya expected nga raw talaga na mamimiss nito yung buong regular games pa na natitira. Possible 3 to 6 weeks yan. Mawawala, kaya hindi pa sigurado kung makakapaglaro agad yan pagpasok ng first round. Makabalik man yan, paniguradong nasa minutes restriction pa rin yan. Sa report kasi, babalik yan ng Europe para sa special treatment. Decision to matapos kumonsulta sa Lakers medical staff at personal doctors niya. Ibig sabihin, hindi nga raw normal na rehab ang gagawin kay Luka. Aggressive recovery approach to para nga sa mabilisang recovery nitong si Luka dahil alam nila kung gaano kalaking bagay yan para sa playoffs. Samantalang si Reeves, after ng game nila kontra OKC Thunder sa post-interview, kampante pa yan about sa back injury na iniinda niya. Sa game, hindi nga raw ganun kalala at seryoso yung iniinda niya na yan. Pero sa medical team mismo ng Dallas ngayon, sa game nila, dyan mismo nakita na mayroon pala siyang grade 2 left oblique muscle injury sa baba ng ribs niya. 2 beses pa yan in-MRI sa Dallas para masigurado yung injury. Parang sinasadya nga raw talaga ng medical team ng Dallas na hindi makapaglaro itong si Reeves dahil sa second attempt ng MRI niya, dyan mismo naka-confirm na may injury itong si Reeves. Sa nilabas na report ng Lakers official, naka-out na yan sa remaining games nila sa regular. Based kay Shams, 4 to 6 weeks ang magiging recovery timeline nitong si Reeves. Kaya malaki ang chance na mamiss niya ang first round ng playoffs o possible late return na kung makakaabot ang Lakers o makatagos sa first round. May recovery window ang Lakers bago magsimula ang playoffs. Based sa NBA schedule, may natitirang 5 games na lang yung mga to sa regular season. Tapos may 5 araw na pahinga bago ang game 1 ng playoffs. Hindi diretsong laro agad, may extra recovery time na pwede nilang magamit sa mga injury player. Hindi lang naman si Luka at si Reeves ang nasa injury list nila. Nandyan itong si Adot Hierro, Jared Vanderbilt at itong si Marcus Smart. Hanggang game 1, halos 2 weeks total recovery window lang ang meron sila. Sa timeline ng injury ni Luka, grade 2 hamstring strain kasi, normal recovery nga raw niyan 4 to 5 weeks. Kung may 2 weeks bago ang playoffs, nasa kalagitnaan na siya ng recovery pagdating ng game. Hindi siya makakalaro sa game 1 pero pwede siyang makalaro sa game 3 to 5 kung mabilis ang healing, lalo na sa special treatment na gagawin sa kanya sa Europe. Sa sitwasyon naman ni Reeves, grade 2 oblique strain, ang recovery timeline talaga niyan 4 to 6 weeks. Mas mahirap pa sa case ngayon kumpara kay Luka. Oblique injury, nasa core muscle kasi. Hirap maglaro yan kahit partial healed lang. Kaya nakikitang halos sakto sa buong first round duration. Mas malamang na mamimiss niya ang buong first round nga araw Pero may maliit na chance sa late part ng series, game 6 to 7, kung mabilis ang recovery ang mangyayari at kung
kung aabutin pa ng Lakers. Pwera usog mga pare ko ya, depende rin naman kung mapaaga ang return ni Luka o mag-ala Lebron ng Cleveland Cavaliers itong si Lolo Bron ngayon.